May God be praised for the reading of His Word. Let's pray. Lord, we are lost without you. And Lord, as we look at our world today, help us, Lord, to pray. Help us, Lord, to communicate to you. Help us, Lord, to come before you and pray for ourselves, for the people in this world. I pray, Lord God, that you prepare us. Prepare us for your word. Prepare our hearts, Lord God. Humble our hearts, O Lord. And forgive us, O Father, for all the sins that we have committed. We ask for forgiveness, Lord God, if there are things that does not glorify you in our minds and in our hearts. Forgive us, O Lord. And Lord, may you equip us today. Give us the wisdom that we need, the knowledge that we need, Lord God. And may you equip me, Lord God, as I preach your word. I pray, Lord God, that I will be able to guide people, Lord God, to you, to have the relationship with you. May you be the center of this church, the center of every relationships, the center of our life, Lord. And we humbly submit to you everything, Lord God, in the name of Jesus Christ, as our Lord and our Savior. Amen. Ang lingkod na, good morning. Kasi nakakita na sa news. Have you seen the news? Kita mo sa balita. Daghan. Balita. So, ganina lang kay nagipusil sa carbon. Kadlawon. Yes. Nga about katong napabitoy katong naligsan nga ang driver wa na priso kay walay warrant of arrest. Diba? Makaingon siguro wa na jud siguro pag-asa ang kuano. Wa na jud siguro pag-asa ang justice system sa Pilipinas. Wa na jud siguro pag-asa ang Pilipinas. Now, does it mean nga we should not care? Does it mean nga pasagda na lang nato? You hear news nga nag-rape, you hear news nga nagpinatyanay, not only sa news, but also in our community. Sa Apas community. Makadungog kag mga bata nga gipasagdaan. Makadungog ka og mga bata nga gi-abuse, mga pamilya nga nabungkag. What should we do then? Usay makayon ko, Lord, if daghan ko kwarta, Lord, tanan nga nanginahanglan, Lord God, akong tagaan, amurag konsihan. But since wala man, Lord, usually ang ending na to, maluoy na lang ta. Mga pamilya nga ganahan kamutabang, ang ending na to, usahay tungod sa itong resources, masakitan na lang ta. Magulta, ma-frustrate. But you know what? Looking sa kahimtang sa itong kalibutan, actually, dapat ma-motivate ta. Iyawa, guda nang ma-motivate, Pastor Tats. Anong ma-motivate man? What do you mean nga ma-motivate ka? So if makakita kong injustice atong kalibutan, dapat makamotivate na nako. So if makadungog kong gi-abuse nga bata or mga dautan sa akong community, dapat makamotivate na nako. Kana ba imong pasabot, Pastor Tats? Now, church, hear me out. Dapat ma-motivate ang duol ni Lord. Ma-motivate ang ampo. Kita ta sa kalibutan nga grabe ang kahimtang. The more nga dapat ang duol ni Lord. Karon pa lang, dapat ma-motivate ang duol ni Lord. Karon pa lang, we should draw closer to God. Now, what if sa imuha may tabuang kaning mga butanga? What will you do? What if gipasanginlan ka sa butang nga wala mo gibuhat? Pero tungod sa failure sa atong justice system, bisan pag wala kay sala, ikaw mo'y napriso. What if naisilingan nimo na nabi? Nga ang imong giani kay ang kulto. What if naisilingan nimo na nabi nga ang pamilya, nga sa imong pamilya nga gingnan nga mobali na kag lain relihiyon? What will you do? Unsa may buhaton nimo? Ang usual ra buhaton sa tao basta kanang nay na nabi, nay na marites kay sulungon gyud. Mo gyud na. Sulungon ta to kay masuko. Masuko man ta. Blagot man ta.
But if we are in the Lord, that changes everything. Kung sa tanan nato nakitaan sa nadautan sa tong kalibutan, muduol ta ni Lord, how much more if sa ato ang mahitabo? Samot ta mo duol ni Lord, samot ta mo salig ni Lord. Sa pagduol nato ni Lord, kay baw ta nga ang kaning kalibutan puno og dautan, kay baw sad ta nga dili tanang tao makauyon sa tong pagsunod ni Kristo. Even families. Nakoy kaila gingnan siya sa iyang pamilya nga dili na ta pamilya tungod sa imong pagtuo. And the same person giingnan sa siya nga nahimo na kuno siya dautan tungod sa iyang pagtuo, tungod sa iyang pagsunod kang Kristo. Dautan di ang pagdili sa mga butang nga wala sa Biblia. Is it evil to walk away from sin? Is it evil to follow and obey God? That's how this world will look at us. That's how this world would accuse us. How should we respond then in times of persecution? Yun ang unsay pinakasayon nga response. It's either mudagan or masuko ka. Pili lang. It's easy to respond in anger, kasuko. Pinakasayon nga reaction if daog-daogon ta tungod sa atong pagtuo. Or pwede pod walk out. Lord, nganong ingon ana man kalisod? Nganong kinahanglan man kumuagya ni mga butanga, Lord? Nganong ang pagsunod nimo, Lord, di man sa ingon ana kasayon? Nganong magsige man og hilak, Lord? Nganong ang pagsunod nimo, Lord, dili man sa iyon. Walk out na lang ko, Lord. Manginabuhi na lang ko gakuha mo. Padayon na lang ko aning kalibutana. Wa pa ko'y kontra. Di pa ko kontrahan sa kong pamilya, Lord. Kasuko and pag-walk out, that's so easy to do. Walk out and disobey God, that's so easy to do. Sayon kayo nabuhaton. When you don't have a strong relationship with the Lord, kung wala kay ligon nga relasyon ni Lord, you are going to have a hard time controlling your emotions. Maglisod kag control sa imong kasuko kung wala kay saktong relationship ni Lord. Mas pilion pa nato ang sala kaysa sa Ginoo. We'd rather choose the world than the Lord. That's why in times of persecution, we fade away. In times of kalisod, in times nga testingan atong pagtuo, atong pagsalig ni Lord, dali ra pud ta mawa sa passing. And we need to be reminded nga kung si Lord ang pundasyon sa atong kinabuhi, kung si Lord atong ginasunod, then the more ta dapat mo duol ni Lord. The more ta dapat mo salig ni Lord. Kung sa imong mga desisyon, si Lord imong kauban, bisan pa og mapuno na og kasakit og kalisod imong agian, upadayon ka unsay ipabuhat ni Lord. The reason nga nung watay pagsalig ni Lord, it's because kuwang atong pag-ila ni Lord. Kung sa mga makita nimo sa kalibutan, wala man gani ka ni duol ni Lord, then unsa na lang kaha kung mahitabo sa imong kinabuhi? How should we respond in times of persecution? Kung sa may angay na kung nga reaction, kung maabot ang pagsuway sa akong pagtuo, then let's try to look at the life of Paul. This time, in our passage, as you all know, in the previous Sunday, daghan na nabi. He was falsely accused. Nainang, kumbaga, ng marites. Nga mamugos daw si Paul na dapat mausab ang ilang kinabuhi, ilang tinuuhan sa ilang pagka-Jew. So, ang solusyon base sa mga elders is to prove nga di ni tinuod. Ilang gipaapil si Paul sa ceremony. Katong dapat magpaupaw, katong gipabuhat niya. A Nazarite vow, which is gibuhat po ni Paul, to prove nga dili mao ang ilang gipang storya, dili mao ang chismis. So the time na hapit na mao man ang ceremony, in verse 27, it's gonna be in our first verse. But just when the 7 days were about to come to an end, some Jews from the province of Asia, dili na siya Asia nga ato but Asia Minor, or Minor, modern Turkey karon. Sa Asia Minor, if ka-remember mo, nagsigit tagisgot bahin sa Ephesus. 3 years dito si Paul sa Ephesus. Now, ang kaning Ephesus nasa sa Asia Minor or sa Turkey. So, now, ang giingon diri, some Jews from the province of Asia. This means mga Jews, Hudeo, dili Christian. Mga Jews, mga unbelievers nga Jews, mga gikan sa Ephesus. Meaning, kaila silang Paul because 3 years man si Paul sa Ephesus. Sa kadugay niya dito. And if maka-remember mo sa previous chapters, nagkagubot sa Ephesus. Kaya na yung mga Jews nga di ganahan ni Paul. And kabalo mo kitsa ni protect ni Paul? Mga unbelievers. Mga Kristohanon nga dili Jews.
Dili unbelievers, mga believers in Jesus Christ nga dili Jews. So nakalikay si Paul. So now they saw Paul in the temple. Pagkita nilang Paul, probably ilang thinking, mao na ni ilang chance. Kay puro Jews man ang nasa temple. Although dili tanan Kristiyano nga Jews, but majority mga Jews, mga Hudeo. So they stirred up. Unsay meaning sa stirred up? To cause og kagubot. It also means confusion. To cause confusion. Kabantay mo nang if nay mo syagit sa gawas. Tan-aw dayon ta. Di ba? Makimarites. Pinaingon pa, unsa to? To cause confusion. Di pa gani sure nga nay tabo, nani ni balik diri. Agi kuan man to. Di pa gani sure. Di ba? Ni make na og statement. That's stirred up. Example, if nay nangawat sa market, yan, nadakpan. Usually sa mga laki, muduol ra ba dayon? Unsa man na, ngano na? Napay uban mo apil pag og panghilabot, mga tambay. No? Balag di good sure kung kinsa nangawat. And nato one time kita kog video sa Facebook. Nag-ana ra gud siya. Nasa tindog siya. So, dai bagong abot, isumbag niya galit. Ay, ara siya nga, ay abi na ko gipusasan ka. Ang awara. See, unsay kuan sa confusion, unsay problem sa pagkamarites. Judgmental. Di ba? Ha? Di pa gani sure kinsay suspect ni make na move. So the moment nga gibuhat ni sa mga Jews nga di ganahan kang Paul, they stirred up. Nag-create sila confusion. And then they grab Paul. Now remember nga kaning celebration ni sa mga Jews. Celebration sa pagpasalamat. Thanksgiving, kumbaga. So meaning tanan Jews, makristohanon man or di, if naggunit gyapon sa sila sa celebration, they would give thanks to the Lord and they will be in this temple sa Jerusalem. So tanan aning panahon na. Now, paggunit kang Paul, in verse 28, paggunit kang Paul, people of Israel, they shouted, help! Syagit dayon og tabang, help! Nang murag emergency jud. Kung kadungog kang ingana sa gawas, gawas jud kadayon. Yeah? So it created confusion. Natingatan ng mga Jews na dito, kanilaging normal nga reaction sa pagkamarites, dool po ang uban para mutabang, nga murag nakadakop sila kriminal. Ni make dayon og move without any clear information. Diri na dayon ang ilang accusations. Remember that this is a celebration. Thanksgiving celebration nga time. Celebration sa pagpasalamat ni Lord. They are gathering for the Lord. But now they are gathering to accuse Paul. Mao nilang giingon nga atong tagsa-tagsaon na kung unsa ning gipang-ingon diri. This is the man who goes everywhere teaching everyone. So tanan daw tudluan ni Paul, ma-Jews man or dili, against the people of Israel. Wait. Against the people of Israel. Against the people of Israel. Now remember, si Paul is a Jew, meaning part siya sa people of Israel. Okay? Now the people of Israel are the chosen people of God. For the Jews, they are the chosen people of God. Now, if Jews ka, nga mag-change gani kag beliefs for them, meaning you are no longer part sa ilang people. Okay? The moment nga imong biyaan ang imong pagtuo sa Jew, imo sad gibiyaan ang imong pagkahudiyo. Okay? Kumbaga dili na kanila relative, kadugo, o ila na lang kang isalikway. Now, sounds familiar? Sige, sa ato ang example. The moment nga mo yun kasi mong pamilya, if dili man gani Kristiyano nimong pamilya, mayroon ka nga na Christian na ka, some of the family can't accept it. The moment nga mayroon nga, magpabaptize ka as a Christian, some of the family will reject it. To a point nga palayason ka or isalikway ka nila tungkol sa imong pagtuo. And sometimes, when speaking about our faith, people think that we are against them. When we share nga mauni nakabutang sa Bible, that ang kaluwasan is by faith, pamaagi sa grasya ni Lord. Some of our family thinks we are against them. But actually, nara siya sa Bible. That we are saved by grace, pamaagi sa grasya ni Lord. Dili tungod kay naa kay buhaton. Dili tungod sa works. Dili tungod sa dagan kag gi-memorize nga Bible verse. Dili tungod sa dagan kag gi-memorize nga pag-ampo. Even si Jesus niingon nga ayaw nang memorize, relational ta. Because dili man computer si Jesus Christ nga pag ingon nimo 50 ka or Father mo print din siya sa imong gipangayo, di man ingon ana.
When we share nga si Jesus is the only way, the truth, and the life, daghan maigo, nga naman. Because, naanad sila nga moagi pa sa uban. Uban santos. Dili pa maagi sa lain tao, dili pa maagi sa mga santos, dili pa maagi sa mga apostles, dili pa maagi ni Mary. Klaro kayong Bible na kung ganahan ka mo dool samahan, kang Kristo ra ang dapat nimo duulan. John chapter 14 verse 6. Si Jesus ra ang only nga pamaagi para makaduol sa Ama. The only way, why lie? Sa ako pang giingong ganina, na ako'y barkada nga na Christian na ron. Giingnan siya sa iyang pamilya nga di na tika relative. Kay nausab na yung pagtuo. And that's sad. To think nga ang gituwa nila nga Ginoo kay si Kristo gyapon. Adto ka sa Roman Catholic, kay sa gituwa nila, di ba? Si Jesus Christ. Wa man usab pagtuo. Ito manggihapon ka ni Jesus Christ, ni deeper lang ang imong relasyon. Nakasabot lang ka sa Bible. Nakasabot lang ka nga dili by works ang kaluwasan. Dili tungod kay nakay buhaton aron maluwas ka. Nakasabot ka nga ang lordship means to say ang imong kinabuhi imong gihatag ni Lord. Nga every time nakay buhaton you ask the Lord, Lord, para asa man? Unsay gusto nimo buhaton sa akong kinabuhi, Lord? Lord, unsa may gusto nimo sa akong kinabuhi? Si Lord na ang master. The same sa mga Hudeo, mga Jews. Focus kay sa ilang tradisyon, sa ilang pagka-Hudeo, sa ilang ethnicity. Focus kayo sa ilang pagka-people of Israel. Pero wala sila yung relasyon sa Ginoo. Nga ang gipaabot din nila nga Savior, niabot na day. And that's Jesus Christ. The same as us. Usahay focus kahit sa tradisyon. If mangutana ka kung nganong maunay ginabuhat, unsa may rason, usahay ang tubag kay maumang ginaandan. But is it biblical? Naa ba sa Bible? Naa ba sa Biblia? Mao ba'y gibuhat ni Jesus Christ? The Jews thinks nga against si Paul sa ilaha. And to think nga same sila mga Hudeo, fellow Jews, relatives, friends, sometimes it is our family who thinks that we are against them. And we need to extend grace and love because remember, gikan sa dito, we are just like them nga blinded sa tradition. Now, if you try to observe si Paul, walay tingog, walay imik, walay istorya, naminaw ra sa accusations niya. Now, the next one, against the law. Ang pasabot ani is against the law of God. So if against ka sa law of God, pasabot sa against ka ni Lord. To think na si Paul na sa temple para mo celebrate, and that's part of the law. Nga magpasalamat ni Lord sa kung against pa si Paul, dapat wala siya sa temple. If against pa siya ni Lord, dapat di na siya magpasalamat. Dapat di na siya ma-appeal sa celebration. So kaning mga Jews thinks nga against si Paul sa law, which is clear nga dili. In fact, gibuhat niya ang nga mo celebrate, katong vow, nga gihatag siya, magpaupaw, to let them know nga dili siya against sa law ni Lord. But kaibaw si Paul nga dili na mao ang basihan sa kaluwasan. Because ang law ni Lord, kung sa exam pa kita tanan bagsak. But Jesus Christ perfected the law. And you know what? Ang gibutang niya nga pangalan sa exam, dili iya. Pangalan sa mga tao nga nituon niya. Pangalan ninyo. Sometimes people think that we are against the law. Or should I say, we are against the Bible. But in reality, we are against tradition. Ang tinuod kita ng mga Christians, ang nagsunod sa Bible. Kung wala giingon sa Bible, di sa nato buhaton. The same friend na giingnan sa iyang mama nga, evil naman ka, oy. You are already becoming evil. Na mo na kagdautan tungod kay Christian na ka. And that's sad. Gilibel na nga dautan just because we follow God. Just because we follow the Bible. Just because we go against the tradition. Just because di taganan sa tubag nga, manggoy na andan. And again, si Paul, walay imik. This is an accusation kang Paul. Sunod nga accusation kang Paul, against the temple. Against the temple. The Jews focus kay sila sa ilang temple.
Important kaysa ilang temple. And sometimes, mas important pa ang temple kaysa kang Lord. For the Jews, ang temple is a place kung asa nagpuyo si Lord. And at times, religious lang sud sa temple, pero sa gawas, di. If against pa si Paul sa temple, wa na lang unta siya ni bisita sa temple. Against man day siya. Kung against pa siya, asal na kayo, mo travel kag layo. In fact, makawag gana. Kung travel ka, unya, di mo kaganahan mo ato. But si Paul nasa temple. Nag-follow sa law ni God. And shows us na dili siya against sa fellow Jews. So, ang presensya pa lang ni Paul sa temple means to say, dili ni tinod nila accusations. To focus sa temple. Focus kay sa ilang simbahan. Pero sa ilang kasing-kasing, wala man lang si Lord. Mo nang daghan kayo ang wala ka experience o kausaban, nga naman, ma-focus mabuta sa buhat instead ni Lord. Kasi nakadungog diri og kusog na kay kamutubag, wa manggod kay simba-simba. Diba? Or bati kay batasan, wa manggod kay simba-simba. Di man ang temple ang makausab nato. Dili man ang kaning simbahan ang makausab nato. Dili man ang kaning balay ang makausab nato. Ang imong personal relationship with the Lord. Imong personal nga relasyon ni Lord. Dili na magdepende nga dapat naka sa simbahan para moampo. Because para sa mga tao nga nituog ni sunod ni Lord, si Lord nagkuyog nila bisan asa. And a lot of times, ako makaampo kong CR sa una. Wa ko lain lugar mampuan. Wa ko'y kwarto matugan. CR lang sa. At least private. Usahay ma-focus ta nga sa every Sunday ra. Mao na ang uban, every Sunday ra pag Christians. Now you see what the Jews are defending? Grabe ang pag-defend. Ilang gina-defend ilang people, ilang gina-defend ilang commands, ilang gina-defend ang ilang temple, and sometimes, ang kanilang mga ginapang defend, sometimes these are our idols. Kung makabasa tag Bible verses that go against our actions, when co-believers call our attention, nga nay something sa atong life, something na atong ginabuhat, are we fast to defend? Are we like the Jews? The Jews focus kay sa ilang tao. Basta say mo belief. Focus kay sa ilang commands, even if walay maka-perfect. Focus kay sa ilang temple, even if si Lord mas labaw pa sa temple. Sa sobra ka-focus sa laing butang, they have lost the sight of Jesus. And as a church, may we not lose the sight of Jesus in our life. And again, si Paul, based on the accusations, wala gyapon niya gi-defend himself. Still on the same verse, in verse 28. And now he has even brought some Gentiles into the temple and defiled this holy place. Paul was bringing Gentiles, mga dili Hudeo, sud sa temple. Ngano nakaingon sila? Verse 29. They said this because they had seen Trophimus from Ephesus with Paul in the city. They said this, kita silang Paul, nga nagkuyog ni Trophimus sa syudad. And abi nila, nagikuyog ni Paul sa sud sa temple ang kaninga tao. Ang mga Jews, ang mga Hudeo, allergic kay ni sila dili Hudeo. Let me show you a picture sa temple nila. So taman ra ang mga dili Hudeo sa gawa sa temple. Ano? Court of Gentiles. Kung dili ka Jews, dili ka Hudeo, di ara ka gawas. Okay? Si Paul taman ra sa Court of Israel. Now, if nasa sa ilang mga walls, diya sa wall sa gawas, sa Court of Gentiles, na nakabutang diya, bawal ang dili Hudeo sa sud. If musud man gani, pwede siya patyon. Ingon ana sila ka stricto. Even ang Romans, girespeto na nila nga balaod sa mga Hudeo. To think nag-assume ra sila nga gikuyog ni Paul sa sud si Trophimus. Balik ta sa atong verse. They thought, abi nila, so walay proof. If ever man gani ni sud si Paul, dili siya ang patyon, but si Trophimus. Jew man si Paul. Di ba ang nakabutang sa warning kay
Kung dili ka Hudyo, di ka pwede mo suhod. Pwede ka patyon. Hudyo man si Paul. But si Trophimus, dili. So wala gihapon sala si Paul if ever man gani ni suhod si Trophimus. So ang ilang claim, sira na po mo contradict. Kaning mga kontra ni Paul. Now si Paul, he would spend time with Trophimus. He would spend time talking to others. Makigstorya siya sa mga tao na dili niya pareho Hudyo. Dili siya same sa Hudyo nga nay barriers. Nga makig-conversation lang with his circle. But this Paul, kani si Paul, mo spend time siya with others. People who have different backgrounds, people who have different cultures, or possible, even different political views. You know why? Because dili man ang backgrounds, dili ang cultures, even ang political views ang nag-connect nato. Si Jesus Christ man. Jesus Christ connects us all. That's why we invest on people. Not because nga natay makuha nila, but because we want them to grow in the Lord. To grow in their relationship with the Lord. That at the end of the day, makaingon sila, it is worth it to follow Christ. And eventually, they will lead others to God. Now, let me ask you, church. Do you invest in people to lead them to God? Or are you investing in people for your personal gain? It can be money or it can be relationship. Paul knows nga mahitabo niya. Paul knows nga mahitabo ning persecution sa iya. But you know, unsa pa iyang naibawaan? He knows that God is with him. Sa ako pang giyong ganina, in any situation, sa mga dautan nga nahitaboan ng kalibutan na, kanitanan should motivate us to draw closer to God. So in any situation nga mahitabo ni Paul, bisan pagdagag accusations, he knows that God is with him. Kibaw siya nga si Lord mo'y nagdala niya. Kibaw siya nga si Lord mo'y kuyog niya. It doesn't matter unsay tanaw sa uban niya. What matters is unsay tanaw ni Lord niya. It doesn't matter unsay ingon sa mga tao niya. What matters is unsay direction ni Lord para sa iya. So in any persecution, always choose God's direction. And maglisod ka to know the direction of the Lord if wala kay relasyon ni Lord. So daghan na kay nahitabo kang Paul. Daghan na kay silang accusations laban kang Paul. Now let's read verse 30. Confusion spread through the whole city, and the people all ran together. Nagkagubot na jud. They grab Paul, and then ilang giguyod pagaw sa temple. Then ilang gi-close ang temple. See? Kita mo unsa ang double life sa Jews? Sa sud sa temple, reliyoso sila. But gusto nila ipagawa si Paul, nganuan? Kay para patyon si Paul. Ayaw sa sud sa temple. Ha? And tungod lang sa unsa, accusations na wala man gani proof. In the next slide, the mob was trying to kill Paul. So ila yung patyon. When a report was sent up to the commander of the Roman troops that all of Jerusalem was rioting. And then in verse 32, at once the commander took some officers and soldiers and rushed down to the crowd. When the people saw him with the soldiers, they stopped beating Paul. Roman soldiers, mo'y nakastop. Because once outside sa temple, ang Romans mo'y na authority. Ang ilang focus is peace and order. So kung musulod ka sa Jews, katong kitaan nyo ganina nga temple, kung musulod ka dito, pwede ka nilapat yun inside. But sa gawas, under Romans na siya. Okay? Mo respect man ang mga Romans at nga time sa ilaha. Okay? So, in verse 33, the commander went over to Paul, arrested him, and ordered him to be bound with 2 chains. And then he asked, who is this man? And what has he done? So, natuman yun ang reveal ni Lord kang Paul, nga pusasan siya. Then, nangutan ng commander, kinsa man juday, unsa man juday, nabuhat anin niya. So, tubag sa dangkuan sa verse 34. Some in the crowd shouted one thing, others something else. Wala, nagkadimaw ilang tubag. So, confused ang mga tao. Na-confused na noon po na pilang commander. So, meaning, walay exact reason nga nung ilang patyon si Paul. So, in order na makontrol ang mga tao, gipalayo sa commander si Paul. And then on verse 35, sa kagrabis sa ilang desire nga patyon si Paul,
Gialsa na lang si Paul sa mga Roman soldiers. And they are shouting, kill him. If imong ma-imagine, this is the same nga nahitabo ni Jesus Christ. His own people, chosen people of God, shouting, kill him. Yet wala kay makita na gingon ni Jesus Christ nga dautan, bows para sa ila. Same sa kang Paul. Walay giingon nga dautan si Paul, wala siya ni imik, wala siya ni tingog, wala siya ni defend, because kay baw si Paul that it's God's direction. He knows nga naa siya'y peace tungod kay kuyon niya si Lord. Ang uban siguro ninyo makakita sa kinabuhi ni Paul nga nag-suffer. Makaingon sila nga, basin wala na siya Ginoo. Basin, lutas na siya ni Lord. But ang Bible is clear. Ang pagsunod ni Lord, dili sa yun. Nay mga tao mo curse nimo, nay mga tao nga mag-think og dautan nimo, nay uban nga mag-wish nga maglisod ka, nay uban nga palayason ka. And sometimes these people are within our families. People who are too focused on tradition. Too focused sa ilang naandan. Pero sa ilang life, di mo makita ang relasyon ni Lord. And we can be like this too. Pwede sa taingon, anak. Pwede ta dedicated kayo sa sud sa simbahan, dedicated kayo every Sunday, pero dedicated sa pagsunod kang Kristo. Pwede ta permi perfect attendance every Sunday, pero Monday to Saturdays, halos di may bawaan na Kristohanon ka. Pwede ta dedicated kay sa atong kaugalingon, pero atong relasyon sa Ginoo, halos maglisod na taghatag og oras. Pwede ta dedicated kay sa atong trabaho, pero sa atong Ginoo, mas unya-unyaon pa nato. Ang Bible ang dapat mo guide nato, dili kay kitay magbuot sa Bible. Ang mga Hudeo, dedicated kayo to a point na mupatay sila. Si Paul, dedicated kayo to a point na iyang ihatag yung kinabuhi kang Jesus Christ. How about us? Kamusta man atong dedication ni Lord? Unsa man ka kaseryoso sa imong relasyon ni Lord? How serious are you with your relationship with the Lord? Paul knows na secured siya ni Lord. That sa bisan unsa nga situation, to choose God's direction is to be secured in the Lord. To choose the direction of the Lord is to be secured in the Lord. And then on verse 37, Paul said to the commander, as the soldiers were about to take Paul into the fort, he spoke to the commander, may I say something to you? Pwede ko musturya, sir? Then the commander asked, makasturya ka, Greek? And by the way, this is out of surprise. Ang sakto nga pagkaingon ani kay, uy, makasturya di ka, Greek? Because ang abi sa commander kani si Paul nangita lang ni gubot, uneducated man nga nangita lang gubot. What do you think if ikaw nasa posisyon ni Paul? Makapangutan na pa ka, pwede ko musturya, sir? Ingon anak ka, kalma na pangutana. Dili ba if kita ang maagrabyado, magyaw-yaw man ta? But here si Paul, if kita to, falsely accused, gikulata, wala man lang gipangutana, wala man lang gitagaag chance nga maka-explain, di ba ka mo syagit ka sa kalagot? Di ba ka mo bawas, bahalag isa lang. Isa lang sa ilaha, Lord. Please. Yeah. But here's Paul. In times of persecution, challenges, and struggles, he trusted the Lord. So, Pastor Tats, unsa may buhaton if kita mo yung naka-experience, anak? Dagan. Joke lang. If kita mo yung naka-experience, anak, unsa may buhaton? Bitaw. A lot of times in persecution, in challenges and struggles, we want to run away from it. So what should we do? What should we do? What should be our response in times of persecution? Next slide. Trust in the Lord. In any situation, trust in the Lord.
Paul counted his life as nothing because ang givalue niya is si Jesus Christ. Na maglisod tagsalig ni Lord kung wala mong ganito yung relasyon niya. And to think probably ang uban atong mga nikulatan niya is possible relatives niya uban. If we can't be serious with our relationship with the Lord, how would you respond when persecution comes? Kinsa may saligan nimo? Imong kaugalingon. What do you think will happen to our relationship with others if we are not serious with our relationship with the Lord? Paul sees the Jews with hope. Wa siya nidagan because he knows nga na-plan si Lord. Pwede man mo dagan siya. Ngamingon na lang siya, si Lord na mag-igo ninyo. But no. He sees the people with hope. Nga naapay chance mausab ang mga Jews. Can you look at that person nga nagpasakit sa inyo and then you say nga napay hope kaning tawhana? I don't think so. But Paul, in the Lord, as what I've said ganina, kung wala kay saktong relasyon ni Lord, maglisod ka control sa mga emotions. But in the Lord, you look at others with hope. Naapay chance. Antod sa naikinabuhi, naapay chance. He sees the people with hope. And then I pray na kita sad as a church will build our relationship with the Lord to be able to see others with hope. So that in times of hardship, we will put our trust in the Lord. Let's pray. Father, we're so grateful, O Lord, na makatawag mig amahan. Makatawag minimog amahan, Lord. Pasabutan na, Lord God, relational ka, Lord. And we're just grateful, O Lord. Na among relasyon diyan ni mo, Lord God, pwede mo grow. Forgive us, O Lord, if there are mga times that we walk away. Forgive us, O Lord, if there are mga times that we disobey. Teach us your ways, O Lord. Help us, Lord, to know you more, na makasalig minimo, Lord God. Nga mong isalig among kinabuhi sa mo, Lord. That in any situation, O Lord, that we can say it is worth it to follow you. And Lord, change our hearts that we will be able to look at others with hope. That we will be able to see this world, Lord God, in the lens of Jesus Christ. With love, with grace. Tabangin me, Lord, to forgive others as you have forgiven us. Tabangin me, Lord, that we will be able to lead others to you. Tabangin me, Lord, that we will continue to grow our relationship with you, Lord. Because in reality, Lord, dali rami wala, Lord. Dali rami makalimot. Dali rami matipas among daan. Protect us, O Father. Protect us, those people, Lord God, nga nituon mo, Lord. And Lord, we humbly submit to you ang tanan nga nasa mong heart, Lord God. The pain, anxieties, memories, ng mga sakit, Lord God. That we will be able to give them to you, Lord. That we will be able to entrust to you all these things. To entrust to you this life. Thank you, O Lord, for your word. Thank you, O Father, for reminding us that in your direction, Lord, we are secure. Thank you so much for reminding us, Lord God, that all these things nga nahitabo sa kalibutan, all these things are expected to happen. And even sa among life, Lord, may we be reminded, Lord God,
to kneel before you, and to trust you in everything, Lord. Lord, we humbly submit to you this day in the name of Jesus Christ as our Lord and our Savior. Amen.